Magandang araw, grade 9 Nara. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay patungkol sa pambansang kaunlaran. Paano nga ba natin masabing maunlad ang isang bansa, class? Siguro nasa isip niyo kapag may matataas na gusali ang isang bansa, may magaganda silang mga kalsada or mataas yung napoproduce ng produkto at serbisyo ng isang bansa. Ngunit ang gantong ideya, class, ay mali. Dahil hindi lamang itong sukatan or batayan upang malaman kung maunlad nga ba ang isang bansa. Ngayon, ating tatalakayin kung ano nga ba talaga ang kahulugan ng pambansang kaunlaran. Ang pambansang kaunlaran, class, ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang bansa na pagbutihin ang pangkalahatang aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Ang pambansang kaunlaran, class, ito yung pag-unlad or pag-asenso ng isang bansa sa larangan ng ekonomiya, edukasyon, kalusugan at kultura na nangangahulugan na natutugunan ng isang bansa ang pangunahing pangangailangan ng kanyang mamamayan tulad na lamang ng serbisyong pangkalusugan, may sapat na kita ang bawat mamamayan, ang edukasyon ay natatamasa ng lahat at may seguridad sa kanilang lipunan. Ngunit, hindi pare-pareho ang antas ng pag-unlad ng isang bansa, kung kaya't meron siyang iba't ibang antas. Una na lamang dito ang developed countries. Ang developed countries, class, ito yung mga bansang maunlad ang ekonomiya at mataas ang standard of living. Dito sa developing countries, class, ito yung mas kilala natin bilang advanced countries na kung saan sila ay nangunguna sa larangan ng ekonomiya, industrialisasyon at teknolohiya. Ang ilan lamang sa mga bansang halimbawa nito, class, ay Estados Unidos, Canada, Sweden at Switzerland. At ang pangalawang antas naman ay ang developing countries. Ang developing countries naman, class, ito yung mga bansang masigla ang ekonomiya, ngunit marami sa kanila ang mamamayan ang nakararanas ng kahirapan. Dito naman sa developing countries, class, dito naman yung mga bansang kailangan pang paunlarin dahil hindi pa nila natatamasa yung kanilang layunin. At marami pang mga mamamayan or pamilya dito na nakararanas ng kahirapan. Ang ilan na lamang sa halimbawa ng mga bansang ito ay Indonesia, Thailand at marami pang iba. At ang pangatlong antas naman, class, ay ang least developing countries. Ang least developing countries naman, class, ito naman yung mga bansang mabagal ang pag-unlad ng kanilang ekonomiya at may mababang antas ng pamumuhay. Dito naman sa least developing countries, class, andito yung mga bansang hindi talaga nakakatamasa ng malusog na pamumuhay. Mababa yung kita ng mamamayan dito, halos madaming walang trabaho, hindi nakakapag-aral at madaming nagkakasakit. At ang ilan na lamang sa mga halimbawa nito ay ang bansang Yemen, Haiti at Bangladesh. Sa tingin nyo, class, sa tatlong antas na ito, saan kabilang ang ating bansa? Tama, ang ating bansa ay kabilang sa developing countries dahil alam naman natin dito sa Pilipinas na madami pang kailangan paunlarin dito at madami pa ring mga pamilya na nakararanas ng kahirapan. Merong tinatawag, class, na Human Development Index. Itong Human Development Index naman, class, ito yung ginagamit upang masukat kung saang antas ba kabilang ang isang bansa. Pag ang isang bansa daw, class, is merong Human Development Index na 800 pataas, siya ay kabilang sa developed countries. At pag ang bansa naman, class, ay may 799 to 500 na Human Development Index value, ay kabilang naman siya sa developing countries. At kapag ang isang bansa naman, class, ay merong 500 pababa na HDI value or Human Development Index value, ay kabilang naman siya sa least developing countries. Naintindihan ba ang tatlong antas ng pag-unlad, class? Yan, mahusay. Ngayon naman, may mga ilan lamang sa balakid na nakakaapekto sa pag-unlad ng isang bansa, class. At ang ilan na lamang dito ay ang paglaki ng populasyon, kakulangan sa lakas paggawa,
maling paggamit ng resources at kakulangan sa likas na yaman. Unahin natin class is yung paglaki ng populasyon. Di ba alam naman natin class na kapag malaki ang populasyon ng isang bansa is mas marami siyang kailangang tugunan na pangangailangan. Kaya dapat lamang na makontrol ang paglaki ng populasyon ng isang bansa upang yung mga limited resources is mapagkasya dahil kung ito ay magkulang, maaaring magdulot lamang ito ng kahirapan. At ang pangalawa naman ay kakulangan sa likas paggawa. Mabagal yung pag-unlad ng isang bansa class kapag kulang yung kanilang manggagawa dahil maaaring kakaunti lang yung kanilang ma-produce na produkto at serbisyo na kung kaya't kailangan pa nilang mag-ungkat sa iba pang bansa. At ang susunod naman class ay ang maling paggamit ng resources. Mahalaga lamang class na kumonsumo ng sapat lamang sa ating pangangailangan at huwag mag-aksaya upang makapaglaan pa sa iba. At ang panghuli naman ay ang kakulangan sa likas na yaman. Ang pagkasira at unti-unting pagkaubos ng mga pinagkukunang yaman ay nagiging hadlang siya sa pag-unlad ng isang bansa dahil kung wala na tong mga ito, wala na tayong mapagkukuhanan ng mga raw materials na nagagamit sa paggawa ng isang produkto. Na kung kaya't kailangan lamang nating class na ingatan ng ating kalikasan upang tayo ay may makuha pang mga hilaw na materialis dito. Naintindihan ba ang mga ilan lamang sa mga balakid na nakakaapekto sa pag-unlad? Mahusay. Tayong lahat class ay makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa sa simpleng pagbili at pagkonsumo lamang ng tama at sapat sa ating pangailangan ay tayo ay makakapaglaan na para sa iba. Yun lamang. Naintindihan ba ang ating tinalakay ngayong araw class? Mahusay. Ako'y nagagalak dahil kayo talaga ay nakinig. Dahil dyan, ako'y magpapaalam na. Paalam grade 9 Nara.